Sunshine's POV. Halimbawa sa wine cellar sa ilalim ng bahay, pwede na niya akong turuang tumikim ng alak. Nakita ko sa malaking sala ng bahay ang picture sa dingding, ang bahaging yun ng mansyon kung saan kandong ni Don Hugo si Sandro nung bata pa. Isa yung magandang karanasan para sa akin, para sa amin. At kapag tipsy na ako muna ang boss, hindi siya. Gusto kong subukang tikman ng asawa ko na akong mauunang mag-initiate. Excited na ako ron. Pero dahil siyang naunang magplano ngayon, susunod lang ako. Pababa na kami sa first floor at binabagtas na ang hagdan ng tumunog ang phone niya na nasa bulsa ng kanyang short. Dr. Robles? Gagad niya sa pangalan ng tumatawag. Yes, speaking. Ngayon na? Huminto ako sa paghinga. Humigit si Sandro ng hangin. I can't come to you right now. Kasama kong wife ko at nasa honeymoon kami. Baka pwedeng dito na lang sa phone or pakifax sa office ko. Gonna send you my email right after this call. Pat lang. Yes, please. I'll be very thankful if you would do that. Pat lang uli. Thank you. Babasahin ko kaagad. Ibinulsa na niya ang phone pero naiwan ang pag-aalala sa muka. Pinisil ko ang kamay niya. Pwede naman tayong wag nang tumuloy. Narito lang naman tayo lagi sa bahay at marami pang panahon para sa mga activities natin. Kung tungkol yan sa lolo mo, unahin mo na please. Okay lang sa'yo na maiwan ka muna dito? Andito si Aling Berta and the gang. Tukoy ko sa 6 na tao na parang mga spy na kasama namin. At isang dalagitan na kanang kamay yata ni Aling Berta pero busy lagi sa tablet at laptop nitong dala. Hacker? Ewan ko ba. Gusto ko itong makilala anumang oras. Lahat sila na nagbabantay sa amin sa bahay. Inihatid ko si Sandro sa sasakyan at nang makaalis siya, sa kusina ako pumunta kay Aling Berta. Busy ito sa pagluluto kasama ng 2 pang bagong kasambahay. Ma'am Sunshine, sila po sina Gina at Helen, mga taga San Luis pero dati ko nang kasamahan sa trabaho. Handa kaming pagsilbihan kayo anumang oras. Huwag po sana kayo mahihiyang magsabi kung may gusto kayong ipag-utos. Itinago kong mga kamay ko sa likuran ko at bahagya akong tumungo para sa kanilang lahat. Personal kong binati sina Gina at Helen at napansin ko wala na sa mga kilos nila ang ugaling likas sa mga taga San Luis, yung pagiging matanong at interesado sa lahat ng bagay. Sanay na siguro sa buhay syudad or parte ng trabaho nila. Wala naman akong gustong ipaluto ngayon. Pero isang araw magpapaturo pa ako sa inyo dito sa kusina pagkatapos kong ayusin ang mga ginagawa kong menu. Napakahalaga sa akin ang huling binanggit ko dahil ang maiiambag ko lang sa asawa ko na nagtataglay na ng lahat ng material na bagay ay magandang kalusugan. Hindi ako papayag na kakainin lang niya kahit anong walang nalalasahan. Nang matapos ako makipagkwentuhan, bumalik ako sa room namin mag-asawa. At siguro dahil napagod ako mag-swimming kanina, nakatulog ako. Nagising ako na may humahalik na sa labi ko. Si Sandro. Hi. Masigilang bati, nakatitig na sa akin. Nakapayong ang gwapong mukha na namiss ko kaagad dahil sandali siyang nawala. Sa likuran niya, napansin kong isinara niya ang mga kortina sa buong silid. May problema ba? Hi. Ganti ko. Kinabig ko siya sa batok para gantihan ng halikang ginawa niya. Anong balita? Hindi maganda. Problema. Gusto mong pag-usapan natin? Hinilot niya ang batok niya, ikiniling ang ulo. Ayoko mo nang pag-usapan yon. Gusto kong mauna to. Dinala niya sa labi niya ang kamay ko, ang ibabaw ng palad ko. Hinalikan ng buong pananabik. Nang bitiwan niya, ibinalot sa batok niya ang kamay kong yon para yakapin ko siya uli palapit sa kanya. Sabihin mo sa akin, kailangan kong malaman. Giit ko. Higit sa lahat, napakahalaga sa akin ang katapatan. Sana'y hindi niya sa akin ipagkait ang bagay na yon. Nagbuntong hininga siya. Naglandas ang daliri niya sa pangako. Humaplos sa pang-ibabang labi ko ang hinlalaki niya. Hindi nawawala ang takot. Mas lumalaki pa nga habang dumadaan ng oras. Nakausap ko ng doktor at totoong sinabi mo na may health problem ang lolo ko. Kaya umalis ng bansa. Diyos ko naman. Nasa panganib ba kami? Wala na siyang ibang masabi, nakatulala na lang sa akin. Ang alalahanin niya, dinaan niya sa paghalik sa labi ko. Mabilis na bumaba ang kanyang muka. Mapusok. Tumakas yun sa bibig ko nang humaplos ang mga kamay at labi niya pababa sa leeg ko.
Mabilis rin siyang gumapang pababa sa katawan ko. Hindi mo ba ako iiwan kung may malaki ng problema? San galing ang tanong na yan? Mababaliw ako kapag nawala ka, Mrs. Legaspi. Ako rin, Mr. Legaspi. Hindi mangyayari yun. Haharapin namin ang problema ng magkasama. Kailangan mong magtiwala sa akin. Hindi ko alam kung saan galing yon, pero nagbabanta ng malaking problema ang panimula niya. Humigka siya sa kinahihigaan at akong ipinailalim. Maingat ang mga kamay na umaalalay sa aking katawan. Isa sa batok ko at isa sa bewang ko. Para akong porcelain doll na inilatag niya sa ibabaw ng kama. Sumabog sa ibabaw niyon ang mahaba kong buhok at nakita ko kung paano siya napasinghap sa tanawing yon. Humahanga. Higit sa lahat gusto niyang makita ang reaksyon ko, ang mga mata ko, at kung paano magbabago ang kulay ng mga irises ko habang nagsasalita siya. Wala akong hindi kayang unawain, Sandro. Kailangan mo lang maging tapat sa akin. Hindi pa rin bumabalik sa normal ang aking paghinga. At heto siya, hindi na makapaghintay na pag-usapan ng problema. Katunayan kung gaano siya binabagabag ng mga yon. Dahil kahit maunawain ako, hindi ko maiiwasan magdamdam at magtampo sa'yo kung iiwan mo ko sa ere ng maraming tanong. Pumatak sa pisngi ko ang butil na mga pawis niya, kasabay ng paghugot niya ng malalim na hininga. Huminto sa pagkilos ang kanyang balakang, nag-focus sa pagbuo ng lakas ng loob kung paano ipararating sa akin ang gusto niyang sabihin. Naging isang perpektong tanawin siya sa harap ko ng mga sandaling yon. Walang tinag sa tindi ng pag-aalala. Sa tindi ng nararamdaman ko sa kanya, kusang umangat sa gwapo niyang mukha ang kamay ko. Hinaplos ko siya. Gusto kong makita siya sa lahat ng sandali, kung pwede lang. Mahal na mahal ko siya. Masasaktan ako kapag nawala siya sa akin. Baka hindi ko alam kung paano ako mabubuhay. Malaking responsibilidad ang kailangan kong kargohin. Ngayong wala pang katiyakan kung kailan makakabalik ang lolo ko. Libu-libong empleyadong mawawalan ng trabaho kapag nagkamali ako. Nauunawaan mo ba ang ibig sabihin nun? Napalunok ako. Nanubig ang mga mata ko. Diyos ko, sinasabi ko na nga ba? Nauunawaan ko, pero bakit sinasabi mo sa akin yan? Maghihiwalay ba tayo? Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Biglang nalungkot. Naglandas sa sentido ko ang dalawang mahabang daliri. Isa-isang tinititigan ng bawat bahagi ng mukha ko. Parang ipinipinta na agad ako sa kanyang isip. Kapag nagsimula akong pamahalaan ng mga kumpanya, halos wala na tayong oras na mag-usap, sweetheart. At sa oras na ito, papunta na rin ang helicopter na maghahatid sa'yo pabalik sa San Luis. Para yung bomba na sumabog sa harapan ko. At ako lang ba mag-isang babalik? Nanlamig ako sa timbre ng boses niya. Parang pamamaalam. Wag, mas dumiin ang haplos ko sa pisngi niya, pero hinuli niya ang kamay ko at hinalikan sa loob. Hindi, Sandro. Nagmamakaawa ako. Huwag mo tong gawin sa akin, sa atin. Kung may problema, dapat nga'y nasa tabi mo ko. Dadamayan kita, sasamahan kita. Ganun ang totoong mag-asawa. Lumunok siya. Masakit. Nasa mata niyang kaparehong paghihirap, gaya ng sa akin. Sumilip ang mga luha niya, at nadurog ang puso ko sa nakita kong paghihirap niya. Hindi na ako uuwi dito sa bahay. I need to stay in my office. Hindi na rin ako babalik dito. Kalokohan yan, giit ko. Sa panahon ngayon, maraming paraan para mapangalagaan mong negosyo mo. Kahit hindi ikaw ang personal na humaharap at nag-aasikaso, may mga professional managers na gagawa nun para sa'yo. Kayang-kaya mo ring magbayad ng tao para sa kahit anong trabaho. Alam kong kaya mo kahit gaano karaming manpower. Hindi sapat ang dahilan mo para palayuin mo ako sa'yo. Hindi agad siya nakasagot, kaya hinuli ko siya. Hinawakan ko siya sa baba. Iniharap ko siya sa akin. Alam ko may mas malalim na rason. Ang ex-girlfriend mo ba ang dahilan? Hindi. Mabilis niyang sagot, nakatitig sa mga mata ko. Wala akong ibang babae at walang magiging iba. Nagkataon lang na hindi ko kayang pabayaan ang lahat ng pinaghirapan ng lolo ko. Isa pa,
susundan ko siya sa abroad sa lalong madaling panahon. At hindi kita pwedeng iwan dito ng mag-isa, kaya kailangan mong bumalik sa inyo. Tapos na ba tayo, Sandro? Masakit sa akin na pakawalan ng tanong. Pero yun kasi ang nararamdaman ko. Dalawang kamay niya ang bumalot sa magkabilang pisngi ko. Parang baliw at nagmamakaawa ang tingin. Itong sa atin, wala tong katapusan. Hindi pang habang buhay ang pagkakalayo natin. Konting panahon lang, magtiwala ka sa akin. 1 buwan? Umiling siya. Nakadikit na ang noo sa noo ko. 1 taon? Hindi ko alam. Sandro, sinasaktan mo ko. Nadudurog ang puso ko. Paano niya nagagawa ito sa akin? I'm sorry. Huminto ako sa paghinga sa malupit niyang sagot. Parang palasong puno ng laso nang tumama sa akin dahil doon. Direkta sa puso ko. Masakit at maantak. At agad akong namatay. Umigkas siya pababa sa kama. Iniwasan ako. Nagbihis ng mabilis at ayaw na akong tingnan. Sumulyap sa kanyang relo. Oras na. Kailangan mo nang maghanda. Saka na tayong mag-usap. Huwag na tayong mag-usap. Bumagsak ang luha ko, kaya mabilis kong ikinubli ang mukha ko. Kalupitan ang ginagawa niya. Hindi ito makatarungan. Iilang araw pa lang ang honeymoon namin. Siguradong may dahilan para biglang makancel na lang na parang ordinaryong dinner date lang sa labas ng bahay. Ang bagay na plinano pa niya. Nasa sasakyan pa lang kami pabalik ng Manila. Inawat kong sarili kong umiyak. Kaya kong maging mapagpasensya kung yun ang kailangan niya. Magtitiis ako. Walang drama. 1 buwan? 1 taon o higit pa? Kaya ko yun. Pero Diyos ko, ang sakit. Para akong mamamatay. Pinahid ko ang luha ko. Naligo ako ng mabilis. Pinili ko ang sleeve at white pants bago pinatungan ng makapal na jacket dahil para akong magkakasakit. Nag-lipstick din ako ng manipis, nagpabango, pero hindi ko alam kung nagsuklay ako ng buhok ko. At dinala kong susi ng kotse na regalo niya. Ganoon din ang passport. Ginamit kong mamahaling bag na iniabot niya sa akin nang palabas na ako ng pinto. Pababa na ako ng hagdan para tuluyang umalis nang hindi siya makatiis. Hinila niya ako sa siko. Niyakap niya ako ng mahigpit at ibinaon niya ang mukha niya sa leeg ko at sa mahaba kong buhok. Salamat sa pangunawa. Babalik agad ako ng San Luis kapag naayos ko na dito. Kinagat ko ang labi ko. Ang alam ko kapag may problema magkasama namin yung haharapin. Hindi ganitong pauuwiin niya ako sa probinsya namin na parang bata dahil wala akong silbi. Pabigat. Kung mali ang iniisip ko, ano pa ang pwedeng dahilan? Hindi niya ako pinakawalan. Idinikit niya ang noo niya sa noo ko. At kahit gusto ko siyang itulak palayo, hindi ko rin magawa. Okay, aalis ako kung yun ang gusto mo. Hindi ba talaga niya ako pipigilan? Mahal na mahal kita, Mrs. Legaspi. Ikaw rin. Isip ko na lang ang nagsabi na yon dahil pinili ko ang tumungo. Tinakpan ko ang bibig ko para hindi makatakas ang hagulgul ko. Ganito ba ang pagmamahal? Umiiyak akong bumaba ng hagdan pero sa pinakatahimik na paraan. Oo nga naman. Sino nagsabi na magiging fairy tale sa pagitan namin ng lahat? Marami siyang itinatagong problema at kung wala akong maitutulong, ganito nga yata talaga. Kailangan kong umalis. Kasama ko sina Berta at yung dalagitang kanang kamay nito sa loob ng helicopter. At yung 8 oras na biyahe, naging mahigit 2 oras na lang. Mabilis kaming nakarating sa San Luis at inabutan kong pamilya ko na nag-aabang. Alam nila na pabalik ako ngayon. At hindi ako interesadong alamin kung ano pang ibang detalye ng katotohanan na alam nila. Humalik lang ako sa tatay ko. Nagmano at nagpaalam akong gusto kong magpahinga. Dinaanan ko lang si JJ at ang asawa niya. Pinasadahan ko lang ng kamay ko ang kamay nila para maramdaman nilang nakita ko sila. Alam kong naroon sila. Hindi ko lang kayang makipag-usap sa ngayon. Alam ng Diyos ayokong umiyak. Kalokohan yun. Kababawan. Pero hindi ko talaga mapigilan. Nag-sounds ako ng malakas sa loob ng silid ko para walang makarinig ng malupit kong paghihirap. Natiis ako ni Sandro. Natiis niya akong nag-iisa sa mga panahong dapat ay kasama ko pa siya at iniwan ako sa gitna ng maraming tanong na walang kasagutan. Bakit? Nagsisinungaling siya.
Si Helga ang kausap ko sa phone kinabukasan. Kakagising ko lang at alam kong tanghali na. Magdamag akong umiyak na parang tanga. Sigurado ako na namamaga ang mga mata ko at sinipon ako, literal sa kaiiyak ko. At dahil sa sinabi ni Helga ngayon, bumangon ang sama ng loob ko sa asawa ko. Hindi selo sa ex-girlfriend niya ang nararamdaman ko, kundi sama ng loob. Dahil hindi pala kayang ipagkatiwala sa akin ng asawa kong lahat-lahat ng sikreto niya. At hindi ako sanay na may inaalaga ang bomba sa kalooban ko. At ang masakit, gusto niyang dalhin ko ang sakit na ito sa loob ng ilang buwan o isang taon o higit pa. Sana pinatay na lang niya ako. Ignorante ako sa maraming bagay, pero hindi ako duwag sa hamon ng buhay. Minsan nga hinaharap ko higit pa sa kaya ko. Itatay ako kahit sarili kong kaligtasan, kahit para sa iba. Pero si Sandro ang nagpasya kung saan ako nararapat ng magkaproblema na. O baka yun ang tingin niya dahil nakita niya akong namutla sa takot sa manyakis na si Mang Mario. Kaya inisip niya na ikamamatay ko agad kung kaunting problema. Paano nga naman akong pagkakatiwalaan ng asawa ko na kaya ko siyang tulungan kung napakahina ng tingin niya sa akin. Iyon din ang naramdaman ko kahapon nang mag-usap kami. Sagot ko kay Helga, nilalamig. Iyakap ko ang aking sarili gayong kontrolado kong temperatura sa sarili kong silid. Ang ibig mong sabihin, hindi siya pumunta sa doktor na tumawag sa kanya? Kay Dr. Robles? Galit si Helga. Ginawa na nga ng paraan ng uncle ni Jace kasi alam nila na baka hindi raw maniwala si Sandro dahil may kaugnayan ito sa mga Alastair. Knowing Sandro, napakasiloso at possessive pagdating sa'yo. Ibang taong kinausap ng asawa mo kahapon at yun ang hindi namin alam kung sino. Natahimik ako. Hindi si Dr. Robles ang kinausap niya kahapon. Sigurado ko. Susog niya. Hindi naman magsisinungaling yun dahil pinakiusapan na nga lang ng tito ni Jace para makarating sa asawa mong totoong kalagayan ng lolo niya. Humigpit ang sikmura ko. Parang nagbuhol ang lamang loob ko. Masakit. Nahirapan akong huminga. Kung ganoon, nagsinungaling din ba si Sandro na trabaho talaga ang dahilan kaya kinailangan kong bumalik sa San Luis? O baka yung ex niya talaga ang dahilan, ayaw lang niyang aminin. Nahilo ako sa dapat kong isipin para akong biglang nilagnat. Kung ganon, ano sa tingin mong dapat kong gawin? Kung hindi mo raw alam ang kaaway mo at kakampi, mas makakabuting umatras muna. Ano? Sa tingin ko tama ang asawa mo. Matalino siya para maisip na sa oras ng panganib at hindi ka mapapangalagaan. Ibabalik ka niya dito sa San Luis. Anong panganib ang sinasabi mo? Sandaling hindi agad nakasagot si Helga. Hindi ba panganib ang tawag mo sa magiging buhay niya ngayong wala ang lolo niya sa Pinas? Baka marami silang kalaban sa negosyo na pera ang ginodiyos. Yung mga taong tipong papatay para sa posisyon, ganun. Hindi ko alam ang dapat kong isipin, Helga. Nasasaktan ako. Normal yan. Hinga niya. Mag-focus muna tayo sa pinakamalapit na dahilan. Problema lang sa negosyo kaya kanya pinabalik dito. Ganun na lang. Huwag ka munang mag-isip ng masama. Give him the benefit of the doubt. Naniniwala akong mahal ka ng asawa mo. Maniwala ka dahil nagduda rin muna ako sa kanya bago ako nagtiwala. Sinabi rin niyang magtiwala ako sa kanya. Hinihilot ko na ang ulo ko dahil bigla na namang sumakit. Ayaw kong mapalayo sa kanya, Helga. Bala kong mag-isip ng paraan para makabalik sa piling ng asawa ko. Pwede ba? Inis na salo niya sa kabilang linya. May mga mag-asawang OFW na pagkakasal magkalayo na pero nakakatiis. Sakripisyo. Sa kaso mo, safety first bago landi. Sa tingin ko naman kahit nasa ang lupalop ka, susundan ka ng asawa mo kung talagang mahal ka niya. Safety first? Ano bang sinasabi niya? Sandali siyang huminto, pero naunahan akong magsalita. Naalala ko tuloy, alam mo bang halos hindi siya tumitingin sa ibang muka noong ikinakasal kayo? As in 3 seconds lang at nakatitig na uli sa'yo. Trust me, wala siyang natatanda ang ibang tao ng araw na yun kundi ikaw. Napipi ako. Pero kahit hindi niya sabihin yon, alam kong mahal ako ng asawa ko. Pero sana, hindi ang iwan ako ang pinili ni Sandro. Kasi para din akong patay kapag wala siya. Ewan ko, bestie. Mas lalo lang akong nasasaktan.
Magstay ka muna dito. Hayaan mo siyang ayusin ang mga gusot niya. Paano kung pati siya malagay sa alanganin sa pagharap niya sa problema ng nag-iisa? Palaging may solusyon ng mga mayayaman sa problema nila, Sunshine. At huwag mong kalimutan na mayaman ka na rin ngayon. Gamitin mo kaysa naiipon ng tanong sa isip mo. Slowly but surely. Ako yan, magbabayad rin ako ng tao para alamin na nangyayari sa kanya. Kasama talaga yan dahil nagpakasal ka sa isang super hot na lalaki at may makapal pang portfolio.